We are serving a very generous God. Sino po bang mag-i-amen po sa akin? Amen. Grabe po ang pagiging generous po ng ating Panginoon. That ang sabi po sa salita ng Diyos ay He gives us all spiritual blessing. Di ba? Sabi doon sa Ephesians. Then doon naman po sa Peter, nakalagay po doon, He gives us all things necessary for life. Lahat po ng pangangailangan natin para tayo po'y mabuhay. Para sa Panginoon, pre-provide na rin po ng Panginoon. The very life natin pong ini-enjoy, nagbula din po sa atin pong buhay na Diyos. At hindi lamang po yun everyday. Nararanasan po natin kung gaano po kabuti ang Panginoon. He provides for all our needs. Every prayers natin pong idinadala sa Panginoon, laging may tugon po ang Diyos. At hindi lamang po yun. Every time na tayo po'y tumatawag sa Panginoon, humihingi ng gabay, humihingi ng patnubay, ibinibigay din po ng Panginoon. No wonder, kahit po ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, ay hindi niya po pinagkait sa atin. Pwede bang palakpakan po natin ang atin pong buhay na napaka-super generous po ang Panginoon. At ang nakakatuwa, whenever He give to His people, He is not expecting anything in return to Him. Kaya nga, every time na naiisip ko ito, I'm so thankful to God. Dito po ako sa Pilipinas pinanganak. Hindi ako pinanganak sa Ukraine. Hindi po ako pinanganak sa Russia. Hindi po ako pinanganak sa China. Hindi po ako pinanganak sa North Korea. Kahit hindi naman masyadong prosperous ang ating bansa, pero yung kalayaan ba na tayo po'y magpuri at sumamba sa Panginoon, nararanasan po natin. Yung kapayapaan, nariyan, na i-enjoy po natin sa ating buhay. And more importantly, nakakapakinig tayo ng mabuting balita sa ating buhay na Diyos at nakasasamba tayo sa Panginoon na wala pong hadlang sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. No wonder, sa pagiging super generous ng Panginoon, He promised us na kung tayo po'y mananalangin at hihingi sa Panginoon, He withhold good gifts to His children. Sabi doon sa kanyang salita. And even the Holy Spirit, sabi niya, ibibigay ko na rin. Buong-buo ibinibigay po ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, nung binigay sa akin ni Pastor, ito pong time na ito para may deliver po yung message. Tuwan-tuwa po ako kasi before that, mga 2 weeks ago or 3 weeks ago, nagkaroon na ako ng panaginip. At doon daw po ako sa room, nagsishare po ako, and the message is something about being filled with the Holy Spirit. Kaya naghanda na ako before dumating po sa akin yung assignment. Hinanda na po ako doon. I know that the Holy Spirit will be leading me to the message. Lagi namang ganyan. Kahit pag may mga occasion na may mga namamatay, bago po dumating yung time na yun, naghahanda na po ako. Sabi ko, parang may mamamatay na naman. And I will be speaking to the family. And I'm so grateful and thankful na very faithful po ang Panginoon, especially when it comes to the preaching of His Word. Ngayon, gusto ko pong linawin kasi I have heard a lot of preaching about being filled with the Holy Spirit. Pero nung binigay po sa aking assignment na ito, nagsimula po ako magsaliksik at magnilay, the more na dinadagdagan po ng Panginoon ang aking pong kaalaman. Sigurado po ako mabibless po kayo because this will transform your lives. This will transform your relationship with your family, with your children, with your work, with your ministry. Kaya nga in-include ko sa pagbasa yung Ephesians chapter 6 kasi kasama pala yun ng magiging resulta. The moment you are filled with the Holy Spirit, kasi kadalasan sinishare doon lang banda sa huwag kayong maglalasing. Tapos yung
kinakat o po pagdating doon sa pagkatapos na mapuspos, you begin to sing songs, melody, psalms, yung mga ganyan po. But there is something more na ayoko po na hindi po ma-share ngayong umaga sapagkat this will transform our lives as church and as children of God. Palakpakan po natin na atin pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat Panginoon that you have always been faithful to your church. You have always been faithful to your people. Na hindi po ninyo pinagkakait sa amin ang mabubuting mga bagay. Even the words that you have for us today. Even the Holy Spirit that you have indwelt us, Lord. Salamat po, Panginoon, that you have always reserved something good to your children. It is your desire, Father, na kami po'y matransform at kami po'y maging kagamit-gamit po sa inyo, maging ilaw, maging asin. And Lord, higit sa lahat, makita mo kaming ablaze for you, Father. Salamat po, Diyos, and we just welcome the blessed Holy Spirit today. And we, Lord God, submit, surrender, and yield to whatever things na nais niyo pong gawin ngayon pong umaga. Just make us sensitive to your leading, to your moving. And Lord, as you speak to us today, naway maging klaro ang lahat, maliwanag, maintindihan ng bawat isa ang kalooban niyo po sa iyo pong mga anak. Even to the church today, Father, in Jesus' name. Amen. When a person receives Jesus Christ in his heart as Lord and personal Savior, of course, natatanggap din niya yung banal na Espiritu sa atin po mga buso. Ang sabi po sa Book of Romans, chapter 8, verse 9, the Holy Spirit dwells in the believer. Kaya nga pag nabuborn again, ang isa pong anak ng Diyos, talagang yung banal na Espiritu ay namumuhay sa kanya. Kaya nga, yung mga disciple na kasama ng Panginoong Jesucristo, before na ang Lord ay umakyat po sa langit, sinabihan niya rin na niya yung mga alagad, receive the Holy Spirit. Biruin mo, laging kasama niya po yung mga alagad, and yet, they have not yet received the Holy Spirit. But then, there was a time na sinabi niya, receive the Holy Spirit, sapagkat kailangan nila yon. The indwelling power of the Holy Spirit to live in their hearts, to live in their lives. But that just was only the beginning. Alam mo, napakaganda nung tinawag natin si Jesus Christ at nasilyuhan po tayo ng banal na Espiritu. Ang ganda ng pakiramdam. Sino pong nakaranas ng ganon? Na parang yung buong mundo, yung lahat ng mga problema, lahat ng mga mabibigat, parang gumaan ang ating pakiramdam. I have heard a lot of testimonies. Yung iba nga na nisi-share ako, umiiyak talaga at lumulo. Ang dami palang problema sa buhay. Si Lord lang pala ang solusyon. That when they receive Jesus Christ in their hearts as Lord and Savior and receive the Holy Spirit in their hearts, nakita natin nagbubiba yung kanyang mukha. Amen po ba? Sarap ng tulog. Parang naalis yung worry, but that is only the beginning of our journey. Alam niyo po ba, hindi pa tapos si Lord doon. Kaya nga nung si Lord ay bago umakyat doon po sa langit, sinabi niya, wait, mag-antay kayo. Sabi niya, there is something more. In Acts chapter 1 verse 8, sabi niya, but you shall receive power. After that, the Holy Ghost will come upon you. Sabi niya, meron pa. Kasi iba talaga yung tinatanggap mo ang banal na Espiritu, saka yung ikaw ay pupuspusin ng kanyang kapangyarihan. Di ba? Kahit sa baso, iba yung may naiinom kang laman na kalahati lang o kunti lang, kaysa yung ikaw ay umaapaw sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Alam niyo po, may nagsasabi sa ibang mga doktrina na hindi daw person ang banal na Espiritu. If you believe that the Holy Spirit is not a person, I'm sorry to say this, you cannot receive the infilling touch of the Holy Spirit.
Because the Holy Spirit is the third person of the Blessed Holy Trinity and He plays an active role. Hindi lamang po sa paglikha ng mundo, kundi kahit po doon sa mga Old Testament times, when the Holy Spirit moves into the hearts of the kings, into the hearts of the prophets, into the hearts of other people, na binigyan niya po ng, sinangkapan niya po ng kaalaman, na gumawa po ng mga bagay-bagay na kasangkapan doon po sa loob ng tabernakulo. But unlike the Holy Spirit during the Old Testament times na umaalis, sapagkat sila po'y nakakagawa ng isang bagay na hindi tama. At doon sa Old Testament time, kukunti lang ng mga tao yung napupuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. In our times where we are living, sabi, ang promise ay sa lahat ng taong mananampalataya sa ating Panginoon. Palakpakan po natin na atin pong buhay na Diyos. And so, kailangan talaga ng bawat isa na maranasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu who plays an important role in our salvation. Kasi may mga nagsasabi, kami ang tunay na daan, and yet they do not believe in the Holy Spirit as a person. Imposible pong maliligtas ang tao kung walang role ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. Alam niyo po kung bakit? It is because it is the Holy Spirit who convicts a person of his sin. Pag walang conviction ng banal na Espiritu, imposibleng ma-realize mo na kailangan mo ang need ng isang tagapagligtas. That's why when the word is being preached, the Holy Spirit moves and convicts the hearts of His people na nagsasabi na, ako'y makasalanan at dahil ako'y makasalanan, kawawa ako at walang makapagliligtas sa akin except ang Panginoong Hesukristo. It is the Holy Spirit who leads that person to come to Christ and receive Him as Lord and personal Savior. Kaya nga, grabe ang rule ng banal na Espiritu sa kaligtasan. At kung tinanggap na niya ang Panginoong Hesukristo, the Holy Spirit will indwell the believer and seal him bilang anak ng Diyos. Sinisilyuhan yan para yung mga mga produkto, para malaman kung saang brand. May mga brand na nilalagay talaga yan. Made in USA. Kaya si Brother Melber, made in heaven. Wow! May brand may tatak. Seal yun ng banal na Espiritu. Pero the moment that you receive Jesus Christ and receive the Holy Spirit, you are baptized into the family of God. Ang gusto pong sabihin, naging kabahagi ka ng kalipunan ng anak ng Diyos. Yung iba ayaw tumanggap sa Panginoon, sasabihin nila, baka maging Foursquare ako. Diba? Natatakot. Pero ang totoo, it is not. When you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, ikaw po ay magiging kabahagi ng kalipunan ng anak ng Diyos. Hindi po relihiyon, kundi relasyon sa atin pong Panginoon. He becomes part of the family of God. Pero kailangan nga niyang lumago. Kailangan niyang lumago sa turo ng Panginoon. Kaya kailangan niya ng church. Kasi pag wala siyang church at siya lang, imposibleng makaka-attend siya ng fellowship, imposibleng magagamit niya yung kanyang ministerial gifts, imposible na mai-encourage po siya na magbasa ng salita ng Diyos na siyang sarili lang. So he needs the church para siya po'y matrain into righteousness at pagdating ng panahon, ma-equip po siya ng sapat na kaalaman at ready na siya naman ang mag-share ng mabuting balita sa ibang tao. Kaya yan po ang rule ng church, equipping the saints so that we will all grow, mature, and be ready to minister to others. Now, pagkatapos na nakita po natin doon po sa Acts chapter 1 verse 8, na nangako po ang Panginoon na, wait, mag-antay kayo na mapuspos kayo ng banal na Espiritu at kapangyarihan. Mag-antay kayo sa Jerusalem.
ay dumating po yung pagkakataon sa Acts chapter 2 verse 4 na habang sila po'y nananalangin at nagkakatipon, dumating ang pangako ng Panginoon ng banal na Espiritu at sila po'y napuspos ng banal na Espiritu. Palakpakan po natin na atin pong buhay na Diyos. They were baptized by the Holy Spirit and they begin to speak with tongues. Alalahanin niyo po, they were not baptized with speaking on tongues. Ang sabi sa salita ng Diyos, they were baptized with power. Di ba? Ang speaking in tongues is only an initial evidence that you are baptized by the Holy Spirit. At may bunga po yun at may resulta po yun. At ito po yung papaliwanag ko po mamaya kung ano po ang pwedeng mangyari sa isa pong anak ng Diyos. Pagkatapos na siya ay mapuspos ng banal na Espiritu at siya po'y patuloy na nare-refill sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu. So in Acts chapter 1 verse 8, nakita po natin, after the promise, then there is the outpouring of the Holy Spirit. In Acts chapter 2 verse 4. At sila po'y nagsalita ng iba't ibang wika. Alam niyo po, doon sa hindi naniniwala dito, hindi talaga naiintindihan kung ano yung sinasabing speaking in tongues. They thought na pag nagsasalita ka ng ibang wika, ito'y galing sa kadiliman. Pero hindi. Ang banal na Espiritu ay bibigyan niya yung bagay na makalangit. At ito nga po yung bagay, this is the heavenly language, which is our doorway to the supernatural. Diba? Sabi doon sa isang preacher, this is a gateway to the supernatural. Grabe pala, no? Hindi lang natin na-exercise. Alam, natutuwa ako doon sa iba na until now, they have maintained na ma-exercise po yung spiritual gift na ito. Pero ang dami pong nag-attend ng encounter doon. Nagsiwalaan na. Sabi ko doon sa, anong nangyari? Ba't di ka na nagsasalita ng heavenly language? Ay, hindi ko rin alam eh. Pero mo hindi rin alam. You ought to know. Sapagkat ito po'y regalo po ng Diyos sa atin. And we have to exercise it daily. So, Acts chapter 2 verse 4, pagkatapos po silang mapuspos at magsalita ng iba't ibang wika, nagsimula pong mag-preach si Pedro, di ba? Kaya nga itong kagandahan, pag ikaw ay napuspos ng banal na Espiritu, you do not only speak with understanding, but you speak with power and conviction. May kapangyarihan. Kaya yung mga evangelist, nakikita ninyo, whenever they speak, parang paulit-ulit lang naman yun. Paulit-ulit. Ay kahit paulit-ulit yan, but the power from the Holy Spirit is there, may nangyayaring himala sa buhay ng mga nakikinig doon sa mensahe ng lingkod ng ating Panginoon. And that makes the real difference between preaching na hindi po anointed ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa preaching na back up ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, in Acts chapter 4 verse 8, makikita po natin yung familiar verse, how Peter was earlier baptized with the Holy Spirit and filled with the Holy Spirit began to preach to the people. Pero mo, napuspos na siya ng banal na Espiritu doon po sa Book of Acts. And yet, nung siya'y nangangaral, na-fill siya ng banal na Espiritu. Which is actually referring to a present tense. Continuous filling of the Holy Spirit. So pagkatapos pala na mabautismohan ng banal na Espiritu, ay pwede ka pa rin palang mapuspos uli. Not necessarily baptism, but filled with the Holy Spirit sapagkat there is only one baptism of the Holy Spirit. Then, pagkatapos noon, nakita natin kung paano nag-respond po yung mga religious leaders.
at yung mga unbelieving Jews that they were being persecuted and prohibited from preaching the Word of God. And then ang sabi po sa Acts chapter 4 verse 31, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke boldly the Word of God boldly. Nabaptize na sila ng banal na Espiritu. Ngayon, inuusig na naman sila dahil sa pangangaral, nanalangin sila at sa kanilang panalangin, sabi dito, napuspos muli sila ng banal na Espiritu. At grabe ngayon, talagang nagsishake na. Sobrang lakas ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga ito sa ating mga anak ng Diyos, kailangan natin pong maintindihan po ito, especially when the word, in Ephesians chapter 5 verse 18, because this is a command from the Lord. Utos po ito ng Panginoon sa atin. Na pagkatapos na nagsabi niya, huwag, yung huwag ay huwag kang maglasing, sapagkat ito'y nakakasira ng buhay. Nag-utos ang Panginoon, be filled with the Holy Spirit. This is a command to all believers of Christ. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Parang hindi kumbinsido. Palakpakan po natin ang ating pong buhay na Diyos. This is a command. Utos po ng atin pong Panginoon sapagkat alam niya dito sa mundo ay maraming bagay na mga nangyayari na tila magpapahina sa atin. Andyan yung mga problema. Andyan yung mga pagsubok. Andyan yung mga circumstansya. At kung ano-ano pa na hindi po natin kakayanin without the help of the Blessed Holy Spirit. Lalo na ngayong mga panahong ito. Maaring noon ay puspos ka ng banal na Espiritu, pero ngayon, baka hindi mo nanonotice, hindi ka na pala nagbabasa ng Bible pag nagdi-devotion. Wala nang devotion, wala nang ang prayer. At pag nananalangin sa gabi, bago pa makapag-amen, ay tulog na. Diba? Kailangan natin po ito para sa atin pong buhay. Sapagkat alam po ng Panginoon na pwede pong mangyari sa atin if we will not walk daily being filled with the Holy Spirit. Nakakatuwa, nung bago po ako nabaptize ng banal na Espiritu, that was 25 years ago nung nag-encounter. Nung una kong attend, wala talaga. Unang encounter, hindi ako napuspos. Pangalawa, kasi kinukuha akong staff, hindi pa rin. Sabi ko, parang may kulang. May kulang, may hindi na susurrender. Pangatlo, hindi pa rin. Pang-apat, yun. Pag pang-apat, nagsimula, dad. Sabi ko, papanglingat-lingat, ano ba yun? May naririnig ako. Tapos, nag-attend ako ng service doon sa isang church na nag-emphasize talaga sila about the gift of speaking in tongues. Nagsimulang mag-worship. Abay, dinagdagan ni Lord yung aking mga words. Habang nung ini-exercise ko, padagdag. At ngayon, pag nagwo-worship ako at nagtitake over ang banal na Espiritu, kahit tongues, naaawit ko na. Sabi ko, bakit kaya na umaawit? Hindi naman ako marunong mag-compose ng song. And yet, the Holy Spirit is working out. Siya po yung nagtitake over. Sabi ko, napakaganda pala pag ikaw ay mapuspos ng banal na Espiritu. Hindi lang maganda yung sa pakiramdam mo, pero sabi nga sa salita ng Diyos, may kapangyarihan na ipinagkaloob sa iyo ang Panginoon. Sabi ko kanina, it will change every aspect of our lives. The way we speak, the way we song, the way we worship, the way we work, the way we relate with other people, the way we relate with with the church and the community as a whole. Pag naiintindihan po natin ito, lalo tayong magdi-desire, Lord, I want more mula po sa inyo. Hindi po ako satisfied, Panginoon. Naramdaman ko, kulang, Lord, kulang. Without you. Kaya nga sabi ni King David,
Lord, pwede ba wag mong alisin ang banal na Espiritu sa aking buhay? Kasi alam niya, tagilid siya pag wala yung banal na Espiritu sa kanyang buhay. So, what is the result? Pag ang isang tao ay napuspos ng banal na Espiritu. Nakita natin yung contrast, comparison and contrast na binibigay po doon sa book of Ephesians about a person being drunk and a person being filled with the Holy Spirit. Di ba? Alam niyo pag ang lasing ang tao, kumakanta kahit hindi marunong kumanta. Ganun din. Ang isang tao na napuspos ng banal na Espiritu, gustong-gusto niyang umawit sa Panginoon. Nakakakanta siya sa Panginoon. Kaya nung nag-i-encounter kami, parang ayaw nang umalis doon sa lugar, magpakakanta na lang para sa Panginoon. Then joy. Joy unspeakable, di ba? Tawa na yung ibang napupuspos, pakatawa ng pakatawa. Wala naman tinatawa ng pakatawa lang ng pakatawa. Ganun din sa isang taong nalalasing. Wala, pakatawa lang siya. Then, another thing, yung point ng, yung meron siyang boldness, yung tapang, iba yung tapang, nakaka-share ng Word of God. But these are only few things, marami pang iba na maiintindihan natin. Number 1, wisdom for living in the evil age. Sa verse 15 to 16, ay nababasa po natin dito. Therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of your time because the days are evil. For a person na puspos ng banal na Espiritu, nakakagawa siya po ng bagay na tama because the Holy Spirit is guiding him and leading him in his decision making. Kasi nga ang banal na Espiritu is our counselor. He is our teacher. Kaya yung mga alagad na nangangaral ng mabuting balita, sabi mga farmer lang naman to mga fisherman lang naman How come na sila'y nangangaral ng mabuting balita? It is because of the power of the Holy Spirit. Nagbibigay tala ng karunungan, kaalaman when it pertains to the Word of God. Another, then we begin to understand God's will in our lives. Ano ba yung kalooban ng Panginoon sa buhay nyo? Minsan may mga Kristiyano nagtatanong, ano bang kalooban ni Lord para sa akin? Hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. You are not consulting the Holy Spirit. But the truth is, if you are filled with the Holy Spirit, you began to understand the Lord's will for your lives. Pangatlo, yung nasabi ko kanina, yung joyful heart with singing to the Lord. At pansinin po ninyo, there are two parts of the body na na-involve po sa about joy and singing. Ang una ay bibig. Di ba? Bibig, basahin natin. Sabi dito sa verse 19, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. So ano pong ginagamit sa pag-aawit ang bibig? So imbis na mga worldly songs, ang mga awit na makalangit ang namumutawi sa kanyang bibig, pagpupuri, pagsamba, pasasalamat. Yun po ang epekto ng ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. Then pangalawa, the heart. Ang sabi doon sa sunod na praise ay singing and making melody with your heart to the Lord. Pagkatapos ng bibig, nababago din ang puso. Sapagkat from the heart, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Punong-puno ng kagalakan sa puso, punong-puno ng pasasalamat sa kanyang puso. Ngayon, pinapahayag niya sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpupuri, pagsamba, at pasasalamat sa atin pong buhay na Diyos. So ano pa ang pwede pong makita po natin? Yung po bang puso na punong-puno, kanina nasasabi ko, pusong punong-puno ng pasasalamat.
Sa verse 20 ng Ephesians chapter 5 verse 20, always giving thanks to all things in the name of Lord Jesus Christ to God, even the Father. Kahit minsan hindi mabuti yung nangyayari sa buhay mo. Kasi sabi dito, giving thanks for all things. Di ba? Hindi lang sinabing good things. Kahit hindi mga bagay na sometimes hindi mabuti, natututo pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon. Nung una, talagang nakakareklamo ako minsan sapagkat pag nagraras ako, hindi ko na-catch up yung isang trip. Parang nalaking panghihinayang ko. But lately, na-realize ko, may plano pala ang Panginoon. Kadalasan ngayon, pag hindi pa ako nakaka-catch up ng trip para mag-attend ng hearing, at hindi ko alam kung anong mangyari, yun pala napupuspon yung kaso ko. Kaya sabi ko, Lord, wala na akong chance na mag-murmur or magreklamo dahil hindi ako nakaka-catch up ng hearing because nag-prepare na po pala kayo ng isang bagay na mabuti. And so, salamat po, Panginoon. Nasubukan niya po ba ito na kahit doon sa panahon na parabang hindi mabuti and yet nakasabi tayo na, Lord, salamat po, Panginoon. Bakit yun na itong mga Kristiyano nadapa na nga, praise God pa rin, thank you, Lord. Di ba? May mga ganon. Yun ang mga bagay na hindi po naiintindihan ng mga taong hindi nakakikilala sa Panginoon. Pero ito po napakaganda. Sa sunod, makinig po kayo mabuti. We begin to have an attitude of mutual submission. Yun, hindi ko napakinggan ito noon. Pero ngayon sabi ko, Lord, salamat po, meron palang ganon. Sabi po sa verse 21, after na ma-feel ng Holy Spirit, and be subject to one another in the fear of Christ. Natuto po tayong mag-submit. Yung iba kasi hindi marunong mag-submit. Magsasubmit lang ako kay ganon, kay ganito. Pero sa iba, hindi ako magsasubmit. Ay, hindi po pwede yun. We must learn to submit to one another. Pero mas matindi po yung sumusunod. Ito, wives, be subject to your own husband as to the Lord. Pansinin po ninyo, pag ang wife ay hindi po marunong mag-submit sa husband, mahirapan siyang mapuspos ng banal na espiritu. Do you know why? Meron siyang reservation sa kanyang puso. Meron siyang reservation na hindi niya nasusunod ang salita ng Panginoon. But if you are filled with the Holy Spirit, because you are filled after yielding yourself and submitting to the Lord, you begin to understand, boss, yung tatay ko, I submit to you. Tawa ng tawa si Brother Julius. Oh. Pero totoo talaga ito. You begin to submit. That is the fruit. That is the result of being filled with the Holy Spirit. Ay mahirap nga meron ngang bawsing ngayon. Pero may mga pagkakataon pala, mga babae, binubugbog din yung mga asawa. Tigasin ko no, tigasin. Yung pala, tigasaing, tigaluto, tigalaba, tigasampay. Yung pala, hintigasin pala yung asawa. Mga anak ng Diyos, mga kababaihan, sabi po sa instruction, wives, submit yourselves to your husbands in the name to the Lord. So, mga babae, natutong mag-submit. At alam niyo po kung unang pinapasubmit ng Panginoon sa atin is our mouth. Kasi nga minsan nagiging careless po tayo sa atin po mga words, sa mga speech, na hindi po tayo nagkikare kung nakakasakit na po tayo ng damdamin ng iba. Okay lang kung totoo. Minsan hula-hula lang natin, pinaniniwalaan natin na tama. Hindi naman. Kaya ang una talagang pinakita ni Lord, baguhin yung ating mga bibig, yung ating mga lips, yung ating po mga tang. Kasi nga, very dangerous thing. Sabi po sa James, sabi po doon sa aklat po ng James, sa lahat po ng mga nilikha ng Diyos, ito pong tang ang pinakadelikado. Kayang sumunog po ng buong
ano mo yun, barangay o buong bayan, hindi na pipigilan. It needs to be restrained by the power of the Holy Spirit. Palakpakan po natin ang Panginoon. You submit your tongue to the Lord. You yield your tongue to the Lord para ikaw po'y puspusin ng banal na Espiritu. Another thing, the husbands begin to love their wives as their own bodies. Kaya nga, kung marunong mag-submit at totoo ang kanya pong pagmamahal sa kanyang asawa, ay talagang mamahalin din siya. Ay pero paano na naman kung nagtatampo na yung asawa, tira pa rin ng tira, tira pa rin ng tira. Masakit, nasasaktan din po yung mga husbands. Hindi nyo lang po nalalaman. Naalala ko tuloy yung kakilala ko. They have been partners for a long time. Hindi naman ito mga Kristiyano. Grabe, long playing siya mag-sermon sa loob ng bahay. 2 hours. 2 hours talaga. Hindi niya alam, umalis na yung kanyang husband. After 30 minutes, umalis na yung husband. Banat pa rin siya ng banat. Siguro napagod na. After 2 hours, bumalik yung husband. Sabi ng husband, tapos na? Tapos na? Ay sabi niya, tapos na. Tapos na. Kita mo yan? Next, children become obedient and submitted to their parents in the Lord. Tingnan po ninyo, kahit yung mga bata, pag napuspos ng banal na Espiritu, they learn to submit to their parents. Napagad, sabi ko nga sa inyo, it will revolutionize your relationship. It will change your family. It will change your relationship. It will change your job. Grabe ano? Kaya nasa inyo, panalangin nyo yung mga anak na mapuspos din ng banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Panginoon para matuto silang mag-submit. Kasi may mga bata, kung saan yung gabi, doon naman nawawala sa bahay. At uuwi, madaling araw, ay mapapaaway sa labas. They must be brought to the admonition of the Lord. Then the next, fathers respect and love to their children. Pati yung kanyang mga tatay, nag-iiba din yung kanyang attitude sa kanyang mga anak. Pag siya'y napuspos ng banal na Espiritu, yun nung una ay grabing sutil sa kanyang mga anak na kunting kasalanan lang ay pinaparusahan ng sobra. When he is filled with the Holy Spirit, it will change his attitude, his heart to his children. How he would treat his children. Verse 5 and verse 7. Slaves, laborers or employees become obedient to their masters or employers and serve them wholeheartedly. Kahit yung mga empleyado sa gobyerno o sa private, mababago rin yung pananaw niya sa kanyang trabaho, especially sa kanyang boss. Hindi lamang nagiging obedient siya, kundi nagagawa yung bagay na tama. Sapagkat alam niya, he's not only serving his master, but more importantly, si Lord ang kanyang pinaglilingkuran. Dahil puspos siya ng banal na Espiritu. The Holy Spirit will guide him. The Holy Spirit will lead him. The Holy Spirit will help him. At yung master niya, ay ititreat din siya with respect and without favoritism. Naalala niyo po si Joseph? Sabi po sa Genesis, and the Lord was with Joseph and he prospered. Doon sa bahay ni Potiphar, nakita niyo kung anong klaseng magtrabaho si Joseph, that he earned the respect of Potiphar. Because the Lord was with him. In other words, the Holy Spirit was with him. Ganon din doon po sa kulungan. Nakuha niya yung respect nung warden doon sa kulungan. Ganon din sa ating trabaho. Pag tayo po'y napuspos ng banal na Espiritu, takot na takot tayo, mahuhuli tayo, takot na takot tayo, mag-cut tayo ng oras, takot na takot tayo, kumuha nung hindi para sa atin. Sapagkat alam natin, kasama natin si Lord sa atin pong trabaho.
So, nakita po natin, it will change the way you speak. It will change the way you act. It will change the way you move. Sapagkat nga, ikaw nga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. He will definitely lead you. He will guide you. He will counsel you kung ano ang dapat mong gawin bilang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ito po ang kailangan sa ating buhay. Sabi ko nga sa inyo noon, I have heard this preaching about being filled with the Holy Spirit, pero hindi po natatalakay itong bagay na pwede po palang mangyari sa isang Kristiyano na puspos ng banal na Espiritu. Mababago ang kanyang pananaw sa pamilya, sa anak, sa asawa, sa trabaho, sa church. Meron pa nga hindi nakalagay. Ano yon? Very important thing. You will receive power to witness the Word of God. Yung pinaka-visible dito, yung doon po sa Acts. Yung after na sila inapuspos, they have now the power to preach the Word. Takot na takot nga sila kasi nga, biruin mo, si Jesus Christ, siya yung pinaka-leader at that time, nakaranas nga ng mga pag-uusig and then death on the cross. Nagtatago po sila doon sa loob ng kwarto. But when the Holy Spirit came upon them, lumabas po sila sa kwarto. At doon po nag-preach mismo sa plaza na hindi po natatakot. And this is what we need. Preaching with boldness and with power from on high. May isa pa akong nakita dito, mas nakakagulat. Yung when you are filled with the Holy Spirit, you are not afraid even to die. Si Stephen, sabi po sa salita ng Diyos, Stephen filled with the Holy Spirit, ay humarap po doon sa mga tao at sinabi, Lord, wag po ninyong i-count ito sa mga tao, yung gagawin nila sa akin. And he was ready to face death before the presence of the Lord. Sabi niya, nakita ko ang Panginoon. Grabe. Kaya kahit doon sa point na nag-aandap-andap na ang kanyang buhay and yet being filled with the Holy Spirit, hindi na siya natatakot kahit siya'y kunin ng Panginoon. Kaya ganun nga, kaya nung nabasa ko ito, wow, ito ang kailangan ng mga anak ng Diyos. Pero may mga bagay pa na gusto ko pong tukuyin habang ako po'y nagninilay. Isa pang bagay na even our prayer life is transformed. Yung atin pong panalangin, hindi na po kagaya nung dati. Bakit? We have someone praying for us. Sabi po doon sa Romans chapter 8, the Holy Spirit helps us pray. Doon sa mga panahon na grabe po yung nararamdaman natin that even our words are not enough to express kung gaano po kalalim, gaano po kabigat, gaano po yung mga karanasan natin. But the Holy Spirit who searches the heart of the Father ay lumuluhog po sa atin at nananalangin para sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga, napakainam na you continue praying in tongues in your private rooms, in your private houses kasi tremendous power ang nare-release po pag tayo po'y nananalangin. Just allowing the Holy Spirit to take over sa atin pong panalangin. Huwag nyo nang unawain kung anong sinasabi. Basta buksan nyo lang yung bibig at allow the Holy Spirit to do His way sa ating buhay. Then, another thing, the Word of God becomes more real to us. It becomes alive. It becomes active. It becomes powerful and understandable to us. Yung pag nagaway na basa ng salita ng Diyos at puspos ka ng banal na Espiritu, bakit parang ang linaw, madaling maintindihan. Bakit po ba?
Sapagkat, sabi po sa John 14:26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Yung author po ng Bible ay ang banal na Espiritu. Gumamit po siya ng mga tao para maisulat po itong salita ng Diyos. And therefore, being the author of the Holy Scripture, He understands the meaning ng mga bagay na isinusulat po sa salita ng Diyos. Kaya pag tayo po humihingi ng tulong sa Kanya, nagiging maliwanag ang lahat para po sa atin. Nasabi ko na kanina, experience boldness and power to speak the Word of God. Then, joy unspeakable. Nasabi ko na ba kanina, yung tuwang-tuwa ka kahit wala namang kwento kang nasasagap na maganda, pero bakit parang gustong-gusto mong tumawa ka lang sa Panginoon at nararanasan mo yung kapayapaan. Then, sunod, we develop the fruit of the Holy Spirit na nasa atin. Yung bunga po ng banal na Espiritu, kasi andyan nga na nangangasiwa sa buhay mo at gumagabay sa'yo, yun ang nagpapabunga sa atin ng banal na Espiritu. In Galatia chapter 5, verse 22 to 23. Sabi nga ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Kahit yung bunga, pag iwalay tayo sa Panginoon, hindi mabubunga ang ating buhay. Magiging blessing po tayo sa ibang tao. Then, isa pa, our love or passion for God is restored. Pag nararamdaman mong kasama mo ang Panginoon, hindi lamang dahil nayayakap ko, na-experience mo, nakugiging conscious na kasama mo lagi ang Panginoon, yung ating, kahit yung ating pag-ibig kay Lord, yung passion natin po kay Lord, nare-restore. Yun po ang kagandahan. And this is what the Lord wants us to experience in a daily basis. Sinasabi ko pong daily basis kasi yung word na be filled is in the present tense. It is continuous, it is continuing. Tuloy-tuloy po ito sa atin pong buhay. Pwede kang mapuspos sa loob ng church, pwede kang mapuspos sa inyong bahay pa ikaw ay nagwo-worship sa Panginoon, pwede ka mapuspos anywhere. When you begin to worship the living God. Ang problema, hindi tayo napupuspos minsan, kasi minsan parang wala tayong kauhawan sa Panginoon. At kung minsan isip natin na napuspos na tayo dati at hindi na tayo kailangan mapuspos pa, o di kay punong-puno yung ating puso na ibang mga bagay. Mga worries, mga cares of this world, minsan po ay pride of life, minsan po ay unbelief, punong-puno pa. Maraming nakikipagkompetensya na wala nang room ang banal na Espiritu para punuin po ang ating puso. We have to get rid of all these things na nagiging hadlang para tayo po ay mapuspos ng banal na Espiritu. We have to surrender everything. Our will, our emotion, our hearts, our thoughts, everything. Pangalawa, we have to pray and believe that God will touch us and fill us with His very presence and fill us with His Holy Spirit and believe na sa ating pong panalangin ay matatanggap po natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Look on this promise. Luke chapter 11 verse 9 to 13. I tell you, ask and you will receive. Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened to you. For everyone who asks, receives. And everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be opened. Which of your fathers, if your son asks for a piece, would give him a snake instead? Or if he asks for an egg, would you give him a scorpion? So if you, even through do you are evil,
still know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Kung yung iba nga mga tatay, kahit mga, mga basagulero o mga siga, nagbibigay pa rin ng regalo. Magagandang regalo sa kanyang mga anak. Ikaw pa na anak ng Diyos. Nasabi sa salita ng Diyos, ibibigay sa iyo ang banal na Espiritu kung ito'y hihilingin mo sa pamamagitan ng panalangin mo. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Do you believe that? Naniniwala po ba kayo? Parang 50% lang ang convinced. Naniniwala po ba kayo? Palakpakan po natin ang atin po, Panginoon. Yes. Everything is by faith. Kasi sabi nga po doon sa Roman, the just shall live by faith. Kung paano po tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, matatanggap din po natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. The number 3, ask for forgiveness and repent from any sin. Baka doon in the past ay nakagawa tayo ng mga bagay na nagbigay ng pighati sa banal na Espiritu. Nasaktan po natin ang banal na Espiritu. Nabigyan ng kalungkutan at hindi po tayo nagpagamit po sa Kanya. We must ask for His forgiveness and ask Him to restore us. And ask Him na tayo po ay punuin ng Kanya pong kapangyarihan. Amen. Nagdi-desire po ba kayo? Bakit biglang tumahimik? Nagdi-desire po ba kayo na kayo po'y mapuspos? Or naintindihan po ba ninyo yung message that it will change even your families, even your work, and even your relationship with other people? Kaya nga, this is a command from the Lord na kailangan po nating maranasan. Kailangan po nating ma-experience, kailangan po nating ma-enjoy in a daily basis. Some of you today might be longing, might be yearning, might be hungry and thirsty for the Holy Spirit. Pwede nating ipanalangin sa banal na Espiritu. Hindi po si Brother Ron. It's God Himself. Ako po'y nag-share lang po kasi sumunod po ako sa utos. But definitely, it's the working of the Holy Spirit in our lives.